Welcome sa show mga kapamilya. Ako si Miguel Santos. At ngayong gabi, gusto kong simulan ang ating kwento sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Isang call center agent ang kasalukuyang naghahanda para sa kanyang shift. Nagtitimpla ng kape, isinusuot ang kanyang headset at pinubuksan ang screen. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang simpleng rutining ito ang bumuhay sa kanyang pamilya. Nakapagpatapos ng kanyang kapatid sa kolehiyo at nagbayad ng renta buwan-buwan. Pero ngayong gabi, may bago siyang katrabaho. Isang artificial intelligence na nakapaloob mismo sa kanyang system. At may isang tanong na unti-unting lumilitaw. Kung kaya ng makina ang ginagawa ko, ano na ang matitira sa akin? Salamat, Miguel. Isang napakabigat na tanong na kinakaharap ng marami sa atin ngayon. Ako naman si Isabella Reyes. At alam mo, hindi lang ito kwento ng isang tao. Ito ang kwento ng mahigit 1.3 milyong Pilipino na nagtatrabaho sa industriya ng BPO. Sa nakalipas na 3 dekada, ang sektor na ito ang naging gulugod ng ating middle class. Umakyat ang Gross Domestic Product or GDP ng bansa dahil dito at halos 30 bilyong dolyar ang ipinapasok nito sa ating ekonomiya taon-taon. Ang Pilipinas, sa madaling salita, ang naging boses ng buong daigdig pagdating sa customer service. Tumpak Isabela. Noong naitatag ang unang call center sa bansa noong dekada 90, walang nag-akala na magiging ganito kalaki ang epekto nito. Mula sa simpleng pagsagot ng telepono, naging kabuhayan ito na nagbigay ng dignidad at pagkakataon sa mga pamilyang Pilipino na hindi kailangang mangibang bansa bilang OFW upang kumita ng marangal. Kaya naman ng pumasok ang tinatawag nating agentic AI, mga sistemang hindi lang sumasagot gamit ang templates, kundi aktwal na nakikinig, nagpapasya, at gumagawa ng aksyon ng mag-isa. Natural lang na makaramdam ng matinding pangamba ang ating mga manggagawa. At hindi biro ang pangambang iyon, Miguel. Noong mga nakaraang taon, ang mga nakikita nating chatbot ay medyo mechanical pa ang sagot. Madaling mahalata na computer ang kausap mo. Pero ngayon, sa tulong ng Advanced Natural Language Processing, ang AI ay kaya nang gayahin ang tono, bilis, at maging ang paghinga ng isang tao. Kaya nitong mag-asikaso ng refund, mag-book ng flight o mag-troubleshoot ng router sa loob lamang ng ilang segundo habang nakikipag-usap sa libu-libong customer ng sabay-sabay. Para sa isang kumpanya, napakalaking tipid nito sa operational cost. Pero para sa karaniwang Pilipinong umaasa sa sahod mula sa BPO, ito ay parang isang nagbabagyang bagyo. Iyan mismo ang nakakatakot. Dahil kapag nawala ang mga trabahong ito, hindi lang ang empleyado ang babagsak. Kasamang ihina ang mga karinderya sa paligid ng mga opisina, ang mga jeepney at call center shuttle, ang mga convenience store na bukas ng 24 oras, at ang mga pamilyang umaasa sa padala bawat kinsenas. Ang pagbabagong ito ay hindi lang usaping technical. Ito ay usaping panlipunan. Dito pumasok ang pangangailangan para sa mas malalim na pagsusuri, Miguel. Dahil kung titingnan natin ang kasaysayan ng bawat industrial na revolusyon, ang teknolohiya ay hindi naman laging pumapatay ng trabaho. Sa halip, binabago nito ang kalikasan ng trabaho. Ang mga paulit-ulit o routine tasks tulad ng pag-reset ng password o pag-check ng account balance ay unti-unti nang mapupunta sa AI. Ngunit ang mga komplikadong issue, ang mga sitwasyong nangangailangan ng malalim na empatya, kritikal na pagpapasya at pag-unawa sa emosyon ng tao ay mananatili sa kamay ng tao. Naintindihan ko ang puntong yan, Isabela. Pero paano naman ang usapin ng identidad? Maraming beses na nating narinig ang solusyong mag-reskill o mag-aral ng bagong kasanayan. Madaling sabihin na mag-aral maging AI prompt engineer o data annotator. Pero para sa isang taong gumugol ng 10 taon sa pagiging boses ng isang kumpanya, ang kanyang trabaho ay bahagi na ng kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang kumpiyansa ay nakatali sa kanyang husay sa pakikipagkapwa-tao sa pamamagitan ng linya ng telepono.
Kapag sinabi mong hindi na sapat ang boses mo, parang sinasabi mo na rin na hindi na siya mahalaga. Isang napakagandang reframe, Miguel. At sang-ayon ako sa iyo na ang simpleng reskilling ay kulang. Hindi lang ito usapin ng pag-aaral kung paano gumamit ng bagong software. Ito ay usapin ng suporta sa transisyon ng kanilang emosyonal at psikolohikal na kalagayan. Ang kailangan nating buuin ay isang sistema kung saan ang AI ay hindi tinitingnan bilang kapalit, kundi bilang katuwang. Isang co-pilot na nag-aalis ng mga boring at nakakapagod na bahagi ng trabaho upang ang agent ay makatutok sa tunay na koneksyon ng tao sa tao. Halimbawa, habang ang AI ang naghahanap ng data sa system, ang tao ang nagpapakalma sa galit o naiiyak na customer. Doon pumapasok ang tunay na halaga ng pagiging tao. Tama ka riyan. Sa huli, ang pinakamahalagang aspeto ng ating trabaho ay ang bagay na hinding-hindi magagawa ng kahit anong algorithm. May mga makina ng kayang magsulat ng tula, may mga makina ng kayang sumagot ng tawag ng may tamang tono, at may mga makina ng kayang mag-analisa ng bilyon-bilyong data sa isang kurap ng mata. Pero hanggang ngayon, wala pa ring makina na nakadarama ng pagmamahal sa pamilya. Walang makina na nagtitiis sa puyat dahil nangangarap siyang mapatapos ang kanyang anak. Walang makina na may personal na pangarap para sa isang mas magandang bukas. Napakagandang pagminilay niyan, Miguel. Ang AI ay mananatiling kasangkapan lamang. Ito ay likha ng tao para magsilbi sa tao. Ang hinaharap ng ating bansa at ng ating mga manggagawa ay hindi nakasulat sa mga linya ng computer codes, kundi sa ating kakayahang magbago, matuto at yakapin ang ating natatanging pagkatao. Habang mabilis na natututo ang mga makina, kailangan din nating mabilis na muling likhain ang ating mga sarili. Tunay nga. Kaya sa bawat Pilipinong nagtatrabaho ngayong gabi sa ilalim ng malamig na liwanag ng monitor, tandaan ninyo, kayo ang puso ng industriyang ito. At ang puso ay hinding-hindi mapapalitan ng makina. Ako si Miguel Santos. At ako naman si Isabella Reyes. Ito ang The Human Workforce International Series. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-asa at pagbabago. Magandang gabi sa inyong lahat.